Okay, magandang umaga po sa ating lahat. Pag-usapan natin itong si Senate President Tito Soto. Pinabulaanan ang mga akusasyon ni Senator Amy kaugnay ng Blue Ribbon hearing. Kasi po, parang si Senator Amy, sinabi niya dito na hindi na ako mangingialam dyan sa Blue Ribbon Committee kasi wala naman niyang patutunguhan eh. Kasi po, itong liderato ni Senate President Tito Soto, parang kinokontrol sila Marcoleta, Jinggoy Estrada, yung mga minority, parang kinokontrol ang kanilang oras, no? Every time na mag-hearing sila. Kasi ayon kay Senator Amy, yung Blue Ribbon Committee na yan is useless kasi ayaw nila na masangkot yung mga big fish dyan sa flood control. Okay, so mamaya magre-react tayo dyan sa balita na yan. Pangalawa nating pag-usapan ay itong pahayag ni Senator Amy kaugnay ng posibleng impeachment case versus Vice President Inday Sara kinontra ng isang mambabatas. Walang iba kundi itong si Ridon. Okay? Sinabi ni Ridon dito na parang ito raw posibleng i-file na impeachment, no? Ito pangalawang impeachment na ito, no? Kasi 2025 hindi umubra yung 2025 na impeachment eh. Ngayon dito na sila sa 2026 magfa-file sila ulit ng impeachment complaint. At nagmamayabang itong si Ridon na itong impeachment na ito, lahat may ebidensya raw ito na talagang ginawa ni BP Sara ganun ganyan. So kailangan raw ma-impeach itong si BP Sara. Alam mo Ridon, no? Kahit anong sasabihin nyo, no? Sa tingin ko, in my opinion, hindi na kayo papaniwalaan ng Supreme Court. Okay? So mamaya panoorin natin yung balita na yan at tayo po'y magre-react. Okay? At last but not the least na ating pag-uusapan ay itong absence ni Senator Bato sa Senado, dinepensahan po ni Senator Amy Marcos. Ayan po, puro Senator Amy yung ating balita ngayon eh. Kasi po, usap-usapan ngayon sa mga kalaban ng mga Duterte, no, na ano ba yan si Bato? Hindi na nagpapakita. Pinaswelduhan yan ng taong bayan tapos hindi nagtatrabaho. So, itong si Senator Amy Marcos ay ipinagtanggol itong si Senator Bato. Okay, mamaya magre-react tayo dyan, okay? Kasi may sablay dito eh, okay? Magre-react tayo dyan patungkol dyan sa absence ni Senator Bato. Okay, okay? So, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, so start tayo dito sa itong Blue Ribbon Committee ng Senado. Na ang liderato nito ay itong si Senate President Tito Soto. Bakit nga ba na parang nag-give up na itong si Senator Amy dito sa usaping flood control sa investigasyon dito sa Blue Ribbon Committee? Okay? Okay, magre-react tayo pa atin pong pakinggan itong balita na ito. Agad na pinabulaanan ni Senate President Vicente Tito Soto III ang mga naging pahayag ni Senator Amy Marcos. Ayon kay Senator Marcos, pinipigilan umano na ungkatin ang posibleng pagkakasangkot ng ilang mataas na opisyal ng pamahalaan. Sabi ni Senator Amy na parang pinipigilan
under the leadership of Senate President Tito Soto. Alam naman natin yan eh. Saksi naman tayong lahat niyan. 'Di ba? Kung maalala natin, tinanggal nila si Marcoleta bilang Blue Ribbon Committee Chair, tapos pinalitan siya ni Ping Lacson, 'di ba? Doon pa lamang ay halatang halata na pinipigilan. Kasi si Senator Marcoleta papunta na doon eh. 'Di ba? Almost na nababanggitin si Saldico at si Martin Romualdez at that time. Anong ginawa nila? Nagkudita. Anong ginawa? Tinanggal si Cheese Escudero, pinalitan ni Tito Soto, tapos pinalitan si Marcoleta ni Ping Lacson. Nung si Ping Lacson na po ang take over, halos hindi na mabanggit-banggit ang pangalang Martin Romualdez at Saldico. Anong masasabi nyo doon? Diba? Halata na mga halik sa puwet. Mahilig ito sa puwet sila eh. Ano kayang nasa puwet na parang ang sarap nilang hinahalik-halikan yan. Diba? So, si Senator Amy, parang ano pa ba nating aasahan dyan? Pinipilit namin, parang sinabi ni Senator Amy na pinipilit namin na makita ng taong bayan kung sino talaga ang mastermind dyan sa flood control. Pero hindi nila magawa-gawa ni Senator Amy kasi nga ito sila Tito Soto at itong si Ping Lacson harang-harang. Di ba? Inaharang eh. Kahit nga yung mga privilege speech nila, time ka na, 10 minutes lang, 5 minutes lang, parang binibitin sila eh. Sa kontrobersyal na flood control projects, ayon kay Senator Soto, walang nagbabawal ng kahit ano o sa kahit sino sa Senado. Kaya yan ang sabi ni Tito Soto. Hindi talaga yan aaminin ni Tito Soto. Sasabihin yan, wala naman pinagbabawal. Lahat pinaano, ganyan. Pero ang hindi po alam ni Tito Soto na alam ng taong bayan ang mga galawan nyo dyan. Kasi nakikita namin sa TV eh. Nakikita namin yung every time na mag-hearing kayo, napapansin ng taong bayan na kayo po ay medyo para bang kung sa ano pa yan, no? Kung makikita nyo yung audio, no, ng mga wavelength, parang may limit dito. Hindi talaga uubra. Kasi kung ang ating pong layunin ay malaman at matuklasan kung sino talaga ang mastermind ng flood control anomaly na ito, no? Matagal na sanang umupo itong si Martin Romualdez dyan sa Senado. Hindi nga nila ini-invite. Hindi nga nila nagawa na questionin si Martin Romualdez dyan sa Blue Ribbon Committee. Diba? Of all. Wala naman tayong ibang makikita na anggulo kundi si Martin Romualdez because he was the 2025, no? And 2024, so from 2024 to 2025, so nagsimula yan sa 2022. Siya ang House Speaker. Bakit hindi natin siya ipatawag? Malaki po ang partisipasyon ni Martin Romualdez dyan sa flood control kasi siya ang House Speaker. Siya ang nag-a-approve dyan. Yan, gawin nyo yan. Ako ang leader dito sa House. Hindi niya pinapalagan ang mga mga kagaguhan ng mga kapwa niya, mga congressman. So dapat siyang questionin, pero hindi magawa-gawa ni Tito Soto. 'Di ba? Kaya no wonder itong si Senator Amy nag-give up na. Ano pa bang aasahan natin diyan sa Blue Ribbon Committee?
it's a joke. 'Di ba? Ang hindi po maganda kasi po sila nag-ano na nagkampihan na kasi kaalyado. Kasi si Tito Soto, tinulungan siya ni Bongbong Marcos na maging senador kasi magkaano sila nung campaign 'di ba? Sila yung line up sa line up po ni Bongbong Marcos, itong si Ping Lacson at itong si Tito Soto. Di syempre, magkaroon po talaga ng utang na loob itong dalawa. At alam ni Bongbong Marcos, no, na alam ni Tito Soto at ni Ping Lacson na marami pong kaalyado ang pinsan ni Bongbong Marcos. Marami pong kaalyado dyan sa Kongreso na dapat questionin dyan sa flood control. So siguro, no, mga taong bayan nagsasabi na yan si Tito Soto at si Ping Lacson. Wala yan. Talagang duda ng taong bayan, tinatawagan ito sa telepono itong dalawa. Gawin nyo ang lahat ng paraan para lang hindi masangkot yung aking pinsan at ang kanyang mga kaalyado. Baka may ganun Yan talaga ang iisipin ng taong bayan, di ba? Pawang imbento lang anya ang mga pahayag na ito. Para naman kay Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Panfilo Ping Lacson, bilang paggalang sa lahat ng mga senador ng 20th Congress at mga kawani ng Blue Ribbon Committee, buti pa may galang ka pa. Kasi ang sarap-sarap niyang sabihin na bilang paggalang, bakit? Ginagalang mo ba nung panahon na iniinsulto mo si Marcoleta sa mga interview mo sa media? Di ba? Kaya ito, lagi itong napahiya kay Senator Marcoleta. Kung matatandaan ninyo, hindi na siya pumatol kay Senator Marcoleta kasi wala na siyang argumento kay Marcoleta Itong si Ping Lacson. Natalo siya sa argumento because ang nakaganda dito kay Marcoleta, lahat ng argumento ni Marcoleta is based on the rules and guidelines and mga batas ng Pilipinas. Itong si Ping Lacson, ano lang ito mukha lang ang magaling nito Di ba? Kasi merong ganyan. Nagiging magaling lang itong si Ping Lacson, no? Pero wala namang argumento at logic. Siguro may alam patungkol po sa mga yung mga galawan dyan sa Senado kasi ang tagal-tagal na niyang senador natapos na ang termino na yan. Tapos nagpahinga ng 3 taon tapos senador na naman, di ba? So, syempre, alam na niya yung mga galawan dyan sa Senado. Pero kay Senator Marcoleta, kahit una pang unang termino pa ni Senator Marcoleta, wala na, no? Binugbog ng katotohanan ni Marcoleta itong si Ping Lacson. niyang huwag nang patulan ang tinawag niyang unfair, hindi totoo. Wag nang patulan kasi wala kang argumento Sino bang papatol? Di ba? Ikaw, tama yung ginawa mo, Ping Lacson. Manahimik na lang kasi wala kang there was a time na pahiya siya kay Marcoleta At walang basehang mga akusasyon ni Senator Marcos. Wala raw basihan. Ang klaro naman. Yung sinabi ni Senator Amy Marcos, alam yan ng taong bayan. Nanood kami lahat sa Blue Ribbon Committee. Alam namin na itong pinagsasabi ni Senator Amy, totoo. Bias kayo. Sa totoo lang, nag-give up na ako dito sa flood control investigation. Mula nung tinanggal si Senator Marcoleta, pinipigil naman. Kasi ito sila, Senator Amy, Senator Marcoleta,
Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, sino pa, Chis Escudero, hindi sila makaporma. At kasi, hindi sila pinoporma ng itong mga taong to. Itong mga tao, kung mga senador ni Marcos dyan sa loob ng Senate. Hindi sila pinoporma eh. Kami talaga na wag aakyat hanggang sa mabababang posisyon lamang ng DPWH, hanggang sa mga Di ba? Kung mapapansin nyo, sino yung nakulong? Kontraktor lang. Diskaya lang ang nakulong. At yung mga mababang mga DPWH officials. Pero yung mga may gawa, yung mga pumirma, yung mga buwaya talaga, walang nakulong. Kaya nakakagalit sa taong bayan. Wag nyo na iboto kasi yan si Soto at si Ping Lacson. Hindi talaga ako bumoto yan sa dalawa. kontratistang pinag-utusan, mga big time, ayaw banggitin, pinagbabawalan kami. Tapos na yung 1 minute mo, yung 10 minutes mo. Puros ganon. Di ba? Kaya sa totoo lang, surrender na ako. Wala na talagang mangyayari rito. Moro-moro Pinagbabawalan nga sila. Hindi sila makaporma. na lang to. So, sad to say, pero di sila makaporma rin kay Marcoleta kasi si Marcoleta lumalaban eh. 'Di ba? Tingnan niyo yung ginawa ni Senator Raffy Tulfo. Na sinabi niya, nagpapabilib yun si Senator Tulfo eh. Kinakampihan niya si Remulla, 'di ba? Kung matatandaan niyo. Sometimes we have to bend the law. Na-bend the law ka ngayon, napahiya ka ngayon kay Marcoleta. 'Di ba? Kaya laking pasasalamat natin na meron talagang Senator Marcoleta sa bansang Pilipinas eh. Okay? So eto, pangalawa nating pag-uusapan ay itong itong bubuhayin na naman nila itong impeachment laban kay VP Sara. Talagang desperado na sila kasi yung 2025 impeachment hindi umubra eh. Hindi po nila napapapaniwala itong Supreme Court. Imagine 13 na mga judges, unanimous yan, na sinabi nila may nakikita silang pamumulitika dyan sa impeachment na isinampa. Kahit anong gagawin dito sa mga congressman na ito, na magsasampa ng impeachment, hindi pa rin kayo papaniwalaan. Kasi alam po ng Supreme Court na may bahid itong pamumulitika. And it's very obvious. Confidential funds? Yun ang argumento niya. Sa sobrang laki, trilyon-trilyon ang ninakaw. Trilyon-trilyon ang questionable dito sa mga kongresista na ito, dito sa presidente, dito sa mga mga some of the mga secretaries ni BBM sa gabinete. Mas mas binigyan nyo pa ng pansin ang impeachment na yan. 'Di ba? So, parang may mali. Kasi we are talking here of the Philippines, ang ating bansa. Ano ang pinakaunang problema natin sa sobrang sangkatutak na korupsyon? So, syempre, uunahin natin yung mga malalaking problema. Bakit inunahan nyo pa itong impeachment? Kasi ang impeachment po, may nakausap ako, pinagbabasihan yan kung yan ba ay nakakatulong sa ating bansa. Kung si VP Sara, dapat i-impeach natin yan kasi nakasisira sa bansa natin. Hindi naman. Nagtatrabaho naman kahit konti lang ng budget ang binigay ninyo. Ang nakasisira sa Pilipinas, itong massive corruption. Nasabi ni Bongbong Marcos, mahiya-hiya naman kayo. Tapos, hanggang ngayon, wala siyang maipakulong. Wala siyang naipakulong.
Si Diskaya lang ang kaya niyang ipakulong. Sa totoo lang. So, hindi talaga uubra itong itong 2026 impeachment trial ni BP Sara, hindi uubra ito. Oh, sa totoo lang, hindi yan uubra. Oh, ano nangyari ito? Naging naging robot na itong boses ni Ridon. House members. Ano ba to? Play. Malaya ang sinuman na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte simula February 6, 2026. Ah. Ito ang petsa kung kailan magtatapos ang one-year ban sa paghahain ng reklamo. Imagine that one, ganyan sila kadesperado na after yung deadline, file ka agad ng impeachment. Ano sasabihin ng Supreme Court? Atat na atat kayo, desperado kayo. Kasi natatakot kayo. 'Di ba? Gusto nyong pilayan si BP Sara na hindi makatakbo sa 2028. So anong tawag? Pamumulitika. If ang Supreme Court may nakitang pamumulitika dyan sa impeachment, hindi pa rin yan papasa. Sorry to say. Mong impeachment laban sa opisyal batay sa desisyon ng Korte Suprema. Ayon kay House Committee on Public Accounts at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, kung maghahain ulit ng impeachment case laban kay VP Sara, nakabatay ito sa katotohanan at accountability. Katotohanan at accountability. Kung ang pag-file ninyo ng impeachment ay patungkol pa rin sa confidential funds, useless. Wala na namang patutunguhan yan. Kasi hindi na sila pwedeng mag-file ng bobo na lang talaga sila kung ang kanilang impeachment ay patungkol pa rin sa confidential funds. Hindi na yun pumasa. So, kailangan nilang maghanap ng bagong kasalanan ni BP Sara. Maghihintay tayo kung ano na namang kasalanan ni BP Sara. Siguro, yung travel si BP Sara. Siguro yung ano pa ba? Yung binanggit ni BP Sara na gurguri, yung mga gurgur issue. Gawa pa kayo ng ito mga taong ito nakakatawa kayo eh. Makabayan Black, Akbayan, sila Contiveros, sila Dilima, nakakatawa kayo. Pinagtatawanan kayo ng taong bayan ngayon. Nagmukha kayong desperado. Okay? Kasi po, ang number one, the most popular and most loved by the Filipinos, si BP Sara. Tapos, kayo yung mga umiiyak na parabang gustong magkapwesto kayo sa gobyerno na parang nag-aambisyon kayong siraan ang number one na official sa gobyerno dahil gusto nyo ang trono niya. Ganyan eh. Ganyan ang pananaw namin sa inyo. Atat na atat. Nakakahiya. Hindi sa anumang pangako, gaya ng paniniwala ni Senator Amy Marcos na ang pork barrel umano sa 2026 budget ay posibleng magamit upang isulong ang panibagong impeachment. Yan ang analysis ni Senator Amy. Yang pork barrel na yan, gagamitin yan para pumirma itong mga kongresista. 'Di ba? Kayo mga kongresista, isip-isipin nyo ito. Bago kayo pumirma, isipin nyo. Okay? Yang pinirmahan nyo na gusto nyong ma-impeach si BP Sara, number one, most loved by the Filipino. Okay? Ang mga Pilipino po, ang rating ni VP Sara sobrang taas. Hindi nyo ba napapansin? Bobo na talaga kayong congressman kayo kung pipirma pa kayo sa impeachment. Alam ko naman kailangan yung pumirma para makatanggap kayo ng proyekto, budget, di ba? Yung iba dyan, walang choice. Pero remember this,
kung sino yung mga kongresistang pumirma, i-expose yan sa social media. Okay? Once ma-expose yan sa social media at makikita na doon yung mga pangalan ninyo, ito pala yung mga congressman na mga pumirma doon, hindi na kayo iboboto ng taong bayan. Kasi kahit nasa lugar nyo pa yan, constituents ninyo, mahal si BP Sara tapos ikaw, hindi ka pumirma ka para ma-impeach si BP Sara, hindi ka na iboboto ng mga constituents ninyo. Yan ang iisipin nyo. Kaya yung paggamit na yan sa pork barrel na yan, no? Babantayan yan ng taong bayan. Kasi gagamitin nila yan para mapa-oo nila ang mga congressman na ipapa-impeach na naman nila si BP Sara. Tingnan lang natin ha. Tingnan lang natin talaga kung hindi babaliktad yung iba. Meron na namang babaliktad dyan. Laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment proceedings naman po are not based on projects that are promised. No? Impeachment proceedings are based on quests for truth and accountability, particularly on the use of confidential funds. No? So the basis for the impeachment last year has not changed actually. Has not changed. So kung confidential funds ang inyong reklamo, tapos confidential funds rin ang reklamo ninyo sa 2026, goodbye. Alam na, hindi pa rin yan papasa sa Supreme Court. For 2026. So if House members or civil society would want to file it again as soon as the one-year ban is finished, I think they are free to do so. And I don't think they will be motivated by any promises of any projects for 2026. Sa kasalukuyan, Itong si Ridon, no? So, sobrang, galit na galit sa mga Duterte. Kasi alam naman natin kung anong ginawa ni former President Duterte sa kanya. Sinibak siya. Kaya galit na galit. 'Di ba? Ito yung mga taong walang prinsipyo. wala pang inilalabas na desisyon ng Supreme Court kaugnay ng apela ng Kamara sa desisyon nito sa impeachment case laban Yung tao kasing alam ko naman nagre-revenge itong si Ridon sa mga Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi siya makaporma eh. So ito yung pagkakataon na makaporma na siya, 'di ba? kay VP Sara. Pero ipinaliwanag ni Congressman Ridon ang posibleng maging kahinatnan anuman ang maging hakbang ng kataas-taasang hukuman. Gaya ng kung maglalabas ng desisyon ang korte pabor sa House of Representatives. So hopefully from today up until the 5th of February 2026, the Supreme Court will basically dispose of the matter already. Kasi syempre, Ang tanong, Ridon, sure ka na ba? Sure ka ba na ang Supreme Court kakampi sa inyo? Kasi kung sure ka, tama lahat yung mga sinasabi nyo. Pero Ridon, mahirap yan, Ridon. 13-0. So 13 yung ayaw kasi po may nakita silang impeachment ay pamumulitika. So buti na lang kung may isa. Kasi sa 13 kailangan nila ng at least 7. Okay? Kailangan nyo ng 7 na mapa-oo. Malabo. Kahit nga isa malabo eh. it is favorable to the House. Kung ako pa sa inyo, kung ibibigay nyo ang pork barrel dyan sa kung may mga bonus na naman dyan sa mga congressman dyan para pirmahan yung impeachment na yan, ibigay nyo na lang yan sa mga judges sa Supreme Court. Para mapa-oo ninyo. Yeah? Bayaran nyo yung Supreme Court para kayo na ang panalo. It basically would mean that you don't need another impeachment complaint against the Vice President at this point. It basically means that the Senate will have to proceed to trial if it is favorable to the House. Ang tanong dyan, kung itong mga senador na ito,
Duda ko dito sa mga senador nito, pabor ito kay BP Sara eh. Mas matalino itong mga senador. Babaliktad yan kasi alam nila. Ha? Tumitingin-tingin rin dyan sa mga survey. Duda nga ako dyan si Tito Soto at si Ping Lacson. Babaliktad yan kay BP Sara. Alam ko na yan. Ngunit paano naman kung sumapit na ang February 6 at wala pa ring desisyon ng Korte Suprema o kung pagtitibayin nito ang unang desisyon hinggil sa impeachment case? Pero syempre, if it is unfavorable to the House, Iyak kayo. Kung unfavorable para sa inyo yung Supreme Court, iyak na lang kayo. Kasi wala ng future ang mga karir nyo dyan. the House will have to implement the new rules of impeachment that the Supreme Court wants us to implement. No? Desperado talaga. Desperado talaga. So that would have to guide us by the 6th of February pagka nagkaroon po ng new impeachment complaints. Kapag may new impeachment complaint, malabo na yan. Samantala, si House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice iginiit na hindi siya maghahain ng impeachment complaint. Hindi siya maghahain ng impeachment complaint kasi alam niya, no, na pamumulitika. Laban kay VP Sara, naniniwala rin ito na kung may maghahain ng reklamong impeachment laban sa Vice Presidente, dapat gayon din laban kay Pangulong Ferdinand. Si Erice, hindi niya nagugustuhan yung 2026 national budget ni BBM. Baka yan ang mag-file ng impeachment laban kay BBM. Pa-impeach na yan si BBM. Marcos Jr. na sa flood Yung ayaw niyang magpa-hair follicle test, that's unconstitutional. control corruption scandal. Doon sa impeachment ni VP Sara, masagwa na ang pa-file namin si VP Sara ng 125 million confidential funds, 500 million na DepEd funds, as against the trillion pesos na hindi pa rin naipapaliwanag. Tumpak ka dyan. Tama kay Erice, di ba? Trillion yung corruption dyan. Tapos, nakakahiya naman si BP Sara, 125 at 500 million yung inakusan nyo. Wala yan sa 1 billion nila. Sa 1 trillion. Sa billion flood control. Ay, naku, halatang pamumulitika. Ni Presidente Marcos kung bakit niya pinayagan for 3 years na sa laulain ng Kongreso yung pondo na yon. Dapat kung gusto natin Si Erice, tingnan nyo yung mukha. Natawa na lang siya. Kasi nakakatawa nga eh. ng makatarungan, hindi lang yung dahil kampi-kampihan sa politika, di pareho na lang Kampi-kampihan talaga, di ba? Napaghalataan niya. silang humarap sa impeachment court. Pareho sila magpaliwanag dun sa mga akusasyon sa kanila. Rosa Licoz, Di ba? So, wala. In my opinion, hindi talaga uubra yung panibagong impeachment nila. Kasi, mas marami pang pwede nating idiin na focus sa problema. Ano pa naman si BP Sara? 'Di ba? Vice President, hindi nyo binigyan ng ng budget. Paano siya makakurakot yan? Kung ako pa sa inyo, binigyan nyo ng limpak-limpak na budget si BP Sara. Tapos pagbintangan yung magnanakaw. Paano? Hindi nyo binigyan ng budget. O paano siya magnakaw? Di ba? Wala rin kayong utak eh. Bago nyo bintangan yung tao, siguraduhin nyo muna na bigyan nyo ng billion-billion na budget. Binigyan nyo lang ng magkano. Di ba? Di nga umabot ng billion. Paano yan? Wala kayo maibintang. Ay, nako. Ito. Panoorin natin itong hinahanap nila si Senator Bato. Kasi naiinggit na po ang mga dilawan at mga loyalista na hindi raw nagtatrabaho si Bato pero pinapaswelduhan.
Oh, yan ang ano nila ha. Pakay nila. Sige, ipagtanggol natin itong si Bato. Oh, pasok. Magdadalawang buwan nang hindi nakikitang personal sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa. Oh, kasi ginigipit ninyo. Oh, gusto nyong ipahuli sa ICC. E di syempre, ang ICC walang karapatan dito sa Pilipinas. Tapos hinahayaan lang ng bangag administration. E di syempre, si Bato magtatago talaga siya. Wala man siyang linabag sa batas natin dito. Pero ayon sa ICC, lumabag sa batas nila, di ba? Sa batas lang nila. Di syempre si Bato magtatago siya. Kasi ayaw niyang magpahuli. Di ba? Pero ang bangag administration, instead, nakakampihan nila si Bato na hindi ka pwedeng hulihin ng mga ICC kasi Pilipino ka at kami ang gobyerno dito. Ganoon sana. Pero ang ginawa ng bangag administration, ICC, sige, welcome kayo dito. Hulihin niyo si Bato. Suportahan namin kayo. Baliktad, no, ang bangag. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung nasaan na ang senador at kung nakakaapekto ba ito sa kanyang mga trabaho. Ngunit nitong Miyerkules, dinipensahan ito ni Senator Amy Marcos. Ayon sa senadora, patuloy na ginagampanan ni Senator De La Rosa ang kanyang tungkulin bilang Imagine that one. Kahit absent si Bato dyan sa Senado, ay sinabi ni Senator Amy Marcos, nagtatrabaho pa rin si Bato. Okay? Di lang talaga natin alam kung saan si Bato. Pero I think Senator Bato is commanding his team dyan sa Senado. Kasi may mga staff yan sila dyan eh. Oh. mambabatas kahit pa matagal na itong hindi nakikita sa Senado. Ang alam ko, nagtatrabaho pa rin kasi nakakapirma pa rin eh. Pumipirma pa rin, nagtatrabaho pa rin. Kaya medyo Nagtatrabaho pa rin. So, iyak na naman ang mga dilaw at loyalista. Iyak na lang kayo. Sige na. hindi naman yata tama yung sinasabi na no work, no pay. Kasi still working, sa totoo lang. Wala namang iba pang detalyeng ibinigay Actually ako, sang-ayon ako dyan. Kapag hindi nagtatrabaho, no work, no pay. Di ba? Pwede. Wala problema. Pero ang tanong, bakit hindi siya nagtatrabaho? Kasi, ang gobyernong ito, itong administrasyong ito, ginigipit si Bato by allowing the ICC na arestuhin siya. Hindi kasalanan ni Bato na nag-absent siya. Kasalanan ito ni Bangag. Si Bangag ang sisisihin natin. Kasi hinahayaan niya. Tapos, di natin alam. Baka inutusan din si Remulla. Kasi si Remulla naman ang laging nagbabalita dyan na, I think, merong may warrant of arrest si Bato, bla 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 bla. Wow, spokesperson ka na ngayon ng ICC. Good job, Remulla. Good job ka talaga, Remulla. si Senator Marcos kung ano ang dahilan ng senador sa kanyang hindi pagpapakita o kung kailan siya babalik. Itatanong pa ba yan kung bakit hindi nagpapakita? Obviously. Alam nyo na yun. Ngunit nagsimula ang sunod-sunod na pagliban ni Senator De La Rosa matapos ihayag ni Ombudsman Crispin Remulla na naglabas Si Kontrabida Remulla. na umano ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa kanya. Kaugnay ito ng war on drugs noong panahon ng Administrasyong Duterte. Kaya hinamon ni Senator Marcos ang law enforcement agencies na isilbi o ilabas na ang warrant of arrest laban kay Senator De La Rosa kung talagang mayroon na nito. Oy, Remulla, hinamon ka ni Senator Amy, ilabas nyo na ang warrant of arrest ng ICC, di ba? Nagmamagaling ka. Magpakalalaki ka, Remulla. Ang akin lamang, bakit announce na meron ng warrant? Parang Kasi gusto niya Bakit ka raw announce, Remulla? Paborito niyang humarap sa media parang ginaganahan siya na ini-interview siya ng mga media. Pasikat di ba? Sikat ang feeling niya takot ng tao.
Kung may warrant na, iserve na. Bakit inuupuan? Ano bang timing ang inaasahan? Ang timing nila na kapag si Bato ay mag-present sa Senado, sa kanila huhulihin. Magaling rin, si Rimulyo. Dapat na aniya itong ilabas at isilbi upang formal Diba? Kasi itong ginagawa nila kay Bato, halatang halata na dinidisarm nila ang mga kalaban nila sa politika. Obviously, na masagot ng mga abogado ng mambabatas. I'm not sure why itong namang ICC na ito, hindi nila alam na ginagamit rin sila ni Marcos. they're dangling this like a Damocles sword over Senator Bato de la Rosa. I think it's unfair, and if the warrant is actually there, it should be issued, it should be served and responded to by the lawyers. Sa ngayon, ayon sa presidential sister, hindi pa sila muling nagkakausap ni Senator De La Rosa. Tanging asawa at mga anak lang ng senador ang kanyang nakakumusta. Jed Neresina, So, si Bato, alam na natin kung anong dahilan. Bakit siya hindi nagpapakita? Di ba? Hindi na dapat yan itanong. So, hindi po kasalanan ni Bato na nag-absent siya. Kasalanan ni Bangag. So kayo mga audience, sa mga audience ko dito sa Donmar TV, ilatag nyo ang inyong opinion. Ha? Ano ang masasabi nyo sa Administrasyong Marcos? Ha? Parang, ano ba, pamumulitika lang ba ang administrasyon? O talagang sinusolusyonan ang problema ng Pilipinas? Ilatag nyo ang inyong komento dyan. Babasahin natin yan. Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam na ganito na po ang nangyayari sa bansa natin. At sa mga first time dito nanood sa aking channel sa Donmar TV, i-consider na i-press ang subscribe button para updated kayo sa ating mga trending na balita. Walang bayad yan ha. Subscribe na kayo. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.